ah, magandang lalaki kang tingin dito. Pero, kung titignan ko po, no, habang inaano kayo yung dalawang sunod na yung ng rito, talaga naman tulad ng sunod. Kami, siguro, yung iba rito, nag-aanak sa kasal. Ito, suot. Parang, mamahalin. Diba? Yun doon ginagamit. Haharap tayo sa kalakay niya, siyempre, hindi tayo basta naka-ordinaryong damit. Natulad. Pero, na-realize ko, kailan mo ba isusuot yung the best mo? Kaya haharap ka sa Lord of Lords, King of Kings. Amen. So this is the time. Tama yung ginawa nila. No? Ako, ang susunod na lang siguro sa akin nagawa ko ng lahat Itong kasuotan ko, wala na, yung pag-busway ko na lang. Ito na lang yung magiging siguro maiyan ko. Diba? Dito na lang, isa na lang na hindi ko nagagawa na isusuot ko to sa huling aking sandaling buhay. Pero ngayon, ito ngayon, nandito ako ngayon, ay susuot ko na. Dahil lumakarap ako ngayon sa Panginoon. Diba? Kaya, I praise God. No? I praise God the privilege, the opportunity, katulad nito, magsasalita. Hindi lahat. No? Kaya tingnan nyo, napakaganda ng ating topic. Hindi lahat ay binibigyan ng pagkakataon. Nakapagsalita. Pero lahat tayo ay meron kanya-kanyang mga handog, spiritual gifts na hindi natin ginagamit. No? Na hindi natin ginagamit. Tingnan nyo ang ika-apat ako ngayon. Pang-5 next week si brother ko. Pero ano ba yung napag-aralan natin? As in passing. Kasi kailangan makita natin ang sarili natin before God. Sino ba tayo? Who are we before God? Tingnan niyo yan. Dadagdagan ko lang, pero as we go, makita niyo lang. Tingnan niyo, 1 Peter 2, verse 2, chapter 2, verse 9. A chosen generation, lahing pinili kayo, tayo. Royal priesthood, grupo ng makatlikang pari, a holy nation, isang bansa na nakataan sa Diyos, His own special people, bayan pag-aari ng Diyos. Ito, pinag-uusapan namin ni Brother Jeff. Nung dalawang sunod na, Brother Jeff, about 1 Peter. Parating kinupunta. Yan ang lagay natin sa harap ng Diyos. Para ano? Upang magpahayag ng mga kahanga-hangang ginawa niya. Siya ang tumawag sa inyong mula sa kadiliman patungo sa kanyang kahanga-hangang kaliwanagan. Saan tayo galing? Tingnan niyo yan. Who are we before God? Sino tayo sa harap ng Diyos? Ano tingin sa atin ng Diyos? Mga kapatid, tingnan niyo yan. Next slide. Next slide, please. But John 1:12, but as many has received it to them who He gave power to become ano? Son of God. Anak lahat tayo. Anak kayo ng Diyos. Din isa pang matindi. Nakakala natin, ang Roma lang ang magbibigay ng karapatan na may gawin ka mabuti, i-canonize ka, para ka maging ano? Saints. Sa Tagalog, napakaganda. Taong banal. So lahat kayo. So meron akong tinitignan yung roster nga. Alam mo sino ba? Kilala niyo ba si Saint Mary Rose? Sa inyong kaligitnaan? Si Aling Mary. Di ba sila pakinggan? Oh, Saint Alicia. Sino kilala niyo ron? Hindi tayo eh. Di ba? Oh. Ngayon naman, sino ang ano? Santo Arnel. Pero before God, mga kapatid, before God, saint tayo. Santa at santo. Ngayon, yan, ang nag-preach na si Brother Wilbert.
Pinapaalala ko lang sa inyo. Ngayon, ito pa isa. Saan tayo? Tinawag kayong santo, tinawag kayong santa, anak kayo ng Diyos. Ano kayo? Citizens of heaven. For our conversion or citizenship is in heaven, from whence also we look for the Savior, the Lord Jesus Christ. Hindi ito ang inyong panandalian lang tayo, naglalakad lang tayo rito. No? At tayo, saan tayo? Citizen tayo ng heaven. Doon tayo papunta. Doon lang sa tunay na Kristiyano, mga kapatid. Yung tunay na tumanggap sa Panginoong Hesus Kristo. Kasi yung iba, tinanggap, pero ano? So, ano yun? Ngayon, what God required of us? Right. Ito ang nagprisito si Brother Joseph. Ito yung pangalawang linggo natin. I beseech you therefore, brethren, by the mercies of God, that you present your bodies. Presenta natin sa Diyos. Alin? A living sacrifice, handog na buhay, holy, banal, acceptable to God. Alugod-lugod sa Diyos. Which is your reasonable service. Yan ang dapat natin gawin sa Panginoon. Bakit natin dapat gawin? No? Tingin. Next. For good works, sapagkat tayo nilalang ng Diyos. Tayo. Parating tingnan nyo, tayo, hindi ako, tayo. Nilalang ng Diyos, nilikha sa pamamagitan ng Kristo Jesus upang iukol natin ang ating buhay. Saan? Paggawa ng mabuti. This is good works. Alin yung kabutihan yan? Yan ang layunin na pinili ng Diyos para sa atin noong una pa man. Pinili kayo for the good works. Hindi yung para maging santo na kailangan gawa ng rebulto. Pinili kayo sa kabutihan ng Diyos para ano? Ibahagi rin. Okay, another requirement of God. Ito, ang nag-preach nito, si Brother Bani. Ano sabi niya? Lahat tayo ay guro, teachers. Saan yun? Nasa Matthew 28, ano? Go therefore, make disciples of all nations, baptizing them in the name of the Father, of the Son, and the Holy Spirit. Verse 20, ito na yung sinasabi ni Brother Bani. Teaching them to observe all things that I have commanded you. Lo, I am with you always, even to the end of things. Teacher kayo. Lahat tayo teacher. Kaya importante ang to read, to study, to learn the Scripture. Sapagkat para ano? Saan? Profit the more for doctrine, for reproof, for correction, for instruction in righteousness. That, ito, crucial, that the man of God, we, us, may be perfect, truly furnished, furnished, equipped, ibang version, unto all good works. See? So, tatlong sunod-sunod. Yan ang mga na dapat yung malaman. Tatlong linggo. Ngayon, ang 4. Pero, sa realidad, meron tayong dapat pagdaanan eh. No? What's happened in reality? Sa totoong buhay. Ano ba nangyayari sa atin? Yes, 2 Timothy verse 3, chapter 3, verse 12. Yes, and all who desire to live godly, matuwid na pamumuhay, in Jesus will suffer persecution. Bakit tayo dadaranas ng pag-uusig? Ano ba ang mga meaning ng pag-uusig? Andiyan na yung trial, andiyan na yung temptation, andiyan na yung problema. Kaya nga, pakitignan nyo mga katabi nyo. Sa tingin nyo ba, yung katabi nyo walang problema? Tingin nyo lang. Ang tanong nga dyan, paramihan pa yan eh. Di ba? Paramihan pa ng problema yun. Pero ang tanong, bakit tayo nagkakaroon ng problema? Di ba? Bakit kailangan tayo magkaroon ng problema? Next slide.
Tingnan niyo sa Acts 14:22. Pinalakas nila ang loob ng mga alagad, pinayuhan manatiling tapat sa pananampalataya. Daranas muna tayo ng maraming kapasitian, hardship, upang makapasok saan? Sa kaharian ng Diyos. Tingnan niyo yan, ha? Mga problema, kailangan dumanas tayo dyan. Hardship, tribulation, trials, temptation. Bakit? Why? Anong reason ng Panginoon? Para ano? Why? That the holy example of the saints, us, may lead others to do the same. Para maging halimbawa kayo. No? Upang kayo maging ulirin anak ng Diyos, matuwid, walang kapintasan sa gitna ng taong mapaglinlang at masasama. Di ba? Saan pa tayo nakapaligid? Ano ba yung nasa mundo natin? Kumanan ka, kumaliwa ka, ano? Punong-puno ng ano, manood ka ng TV, magbasa ka, lahat, ano na, meron bang good news? Kadalasan bad news. Hindi mo nga malaman ang sarili mo kung saan ka pupunta eh. Para, pakibalik. Sa gayon, magsilbi ka kayong ilaw sa kanila. Tulad ng bituin na nagdinig sa kalangitan. Sa ibang version yan sa King James, light of the world. Sa NIV, star of the universe. Pero maging ilaw tayo. Number, ano yun? Kaya kailangan maging example tayo. Ito pa, sunod, isang reason. 1 Peter 3:5. But sanctify the Lord in your hearts, be ready to always give an answer to every man that asketh you reason of hope that's in you with weakness. Di ba? Yung pag-asa. Life, hope, pag-asa. Kaya nga, ewan ko kung naanohin nyo ko, pero sa maraming Kristiyano na kilala ko, ito na nangyayari sa misis ko. Pagka may problema, nilalapitan, pakipag-pray naman. Dadalan na. Mananampalataya, alam na, born again. Tapos meron ibang ang tingin sa kanila. Ang tingin ni, ba't ikaw? Parang ang tingin ko sa'yo, hindi ka naman problema. Ganon ang tingin ng mga mundo, ng ibang tao, sa atin. No? Pag-asa. Pag-asa na nasa inyo. Ngunit. Okay. Suffering for righteousness' sake. You are blessed. No? Sa ibang version na. You are blessed. Hope that's in you. Okay. Why? Bakit kailangan? Bakit ko sinabi, bakit may mga problema tayo pinagdadaanan? Bakit kailangan dumaan tayo? Anong ganansya natin? Di ba? You're an holy example. Kailangan malaman nyo. Dahil kasi, meron silang nakikita, kaya hindi pa sa akin. Meron silang nakikita, there is something na meron kayo. No? As we go along. Pero, ano magiging natin dito? Next slide. Ano mapaprofit natin sa trials, sa temptations, sa ano pa? Sa hardship. Ay ba, hindi ang hirap mabuhay yan. Di ba? Kung yan yung miskin nga yung may diferensya sa isipan, may problema rin yan eh. So, anong problema na may sira ang ulo? Sira ang ulo. Problema nila, sira ang ulo. Pero hindi rin aside. Ang bata, bakit umiiyak? Problema niya kasi gutom. So, bawat buhay, nilalang ng Diyos, may rason ng buhay natin. Okay, bakit? Ano mapaprofit natin doon sa ating pinag-aanuhan? Or trial. Consider it pure joy, my brothers and sisters, whenever you face trials of many kinds, because you know the testing of your faith
produce what? Perseverance. Pagpupur, sige. Diba? Kaya, pero, tingnan sa ating scripture, kung secret yun, maging magalak pa kayo, na kayo dumadaan sa ganyan, ng mga pagsubok, ng mga hamon, ng mga problema. Bakit? Next slide. Dalisay na pananampalataya. In this you greatly rejoice. Though now for a little while you have to suffer grief of all kinds of trials, this have come, so that your faith is greater worth than gold, which perishes, even though refined by fire, may prove Jesus that also in praise and glory. Yung problema nyo na pinagdaanan, nilagay kayo ng Diyos doon. Para ano? Para i-test yung inyong pananampalataya. Kayo ba'y kakapit sa Diyos? Dito ngayon na nangyayari, ang karamihan ng Kristiyano, sinusumbatan pa ang nag-share, sinusumbatan ang Panginoon. Panginoon, ang dami namang walang hiya dyan. Panginoon, ang dami namang ganito. Bakit ako pa? Bakit sila? Sila nga itong ganito. Ako naman ay tapat sa inyo. Bakit niyo ako ginaganito? Kapatid, totoo yan. Nangyayari sa buhay natin yan. Meron pa dyan, kung kaya nag-Bible study, nagkalawanding-wanding ang buhay. Bakit? Precious tayo sa Panginoon. Dalisay. Kailangan ang pananampalataya. Kailangan i-text niya tayo kung tayo ba'y sa Kanya. Ano ba tayo para sa Kanya? Tingnan niyo yung pinanggaling. Ano ba tingin ng Diyos sa atin? Hindi ba? Ano ba tingin ng Diyos sa atin? Tingnan niyo lang yung binanggit natin muna. Ano ba tayo sa harap ng Diyos? At tapos darating lang ng problema, magre-reklamo ka na. Yung iba pa nga dyan, pag sobra ulan, naku po. Reklamo. Yung pag sobra naman ng init, reklamo. Saan lalagay ang Diyos? Diba? Ganun tayo. Pero, pag lahat yan ay lalampasan mo, lahat yan, ano ang makukuha mo? Ito na po. Sunod. Blessed is the one who perseveres under trial, because having stood the test, the person will receive what? The crown of life that the Lord has promised to those who love Him. Di ba? Yan ang report sa atin. The crown of life. Tingnan nyo. So sa lahat ng pinagdaanan natin, may mga nagtanong ano ba ang pinakamabigat na problema? Lahat sa, yung iba pera? Hindi. Pumatay? Hindi. Sabi ka, hindi. Lahat sinabi na, hindi. Ano mo sagot? Mabuhay. Totoo ka rin. Napakita na mabuhay. Yung tama. Sa harap ng Diyos. Nang ano pa? Nang may pananampalataya. Pero, in all these things na pinagdaanan natin, lahat yan ang pinagdaanan natin. At the end, pag tinugon natin
Romans 12:8, we have different things according to the grace given us to us. Kanya-kanya tayong regalo, kanya-kanya tayong, may kanya-kanya tayong talent o regalo na pinagkaroon. Kaya nga, itong ating ginagawa, ginurupo tayo for what? Paano ibigay natin yung the best? Ba't pa ako andito? Ba't ko kayo susuot to? Pumalakpak kayo dahil nakaharap tayo ngayon sa Panginoon. Lord of Lords, kayo din makakapalakpak pag nakaharap niyo si Lord pag nagsalita. Pero hindi ngayon, ramdam natin nandito ang Diyos. Di ba? Okay, hindi kayo makasagot. Para hindi nagdududa kayo sa sarili niyo na hindi na makama ang Diyos dito. Ito ang isang regalo na dapat lahat magawa natin. King James Version, he who exhorts in exhortation. Sa Tagalog, napakagandang pakinggan. Paghikayat sa mabuti. Yan ang exhortation, ha? Tingnan nyo, ha? Exhortation yun. Tingnan nyo sa NIV. If it's encouraging, let him encourage. Ibang version. Pero tingnan nyo ang meaning. Pasigla, buhayin ng loob, patapangin, paasahin. Yan ang trabaho natin. Yan ang role, yan ang isang dapat natin magawa. Saan? Doon sa mga naghahanap ng pag-asa, doon sa nawawala ng nasa dilim. Yan. No? Diyan tayo, isang regalo na pwede natin magawa. Bakit? No? Na kaya natin gawa ito. This is our role. This is our duty. 2 Corinthians chapter 1, verse 3 and 4. Blessed be the God, even the Father of our Lord Jesus Christ, the Father of mercy, and the God of all comfort, who, tingnan nyo na, comforted us in all tribulation, trial, temptation, that we may be able to comfort them, which are in many trouble, by the comfort wherewith with ourselves comforted. Tayo unang kinomfort ng God eh. Tinulungan tayo saan? Doon sa pinagdaanan natin. So, kung yan nagawa natin, na pinagdaanan natin, tines tayo, nalakpasan natin yan, ano tayo ngayon? Ang unang role natin, mag-comfort. Di ba? Mag-exhort. Pasiglahin ang buhay. Paghikayat sa mabuti, buhayin ng loob, patapangin, paasahin. Yan. Kino-comfort mo na, maging comfort. Ano ba sa Tagalog ng comfort? Pagdamay o pagtulong. Number 2, Hebrews 10:24-25. Let us consider one another to stir up love and good works, for not forsaking the assembly of ourselves together as in the manner of some, but exhorting one another, so much the more as you see the day of the Lord. Ano yan? Magpanakasan tayo. Hindi each other. No? Tayo magtutulungan. This is now. In closing, tingnan nyo, this is last Sunday is napakaganda na nangyari. Mamaya i-report sa atin ng Father. Tingnan nyo ngayon, in closing, Romans 12:5. Gayon din naman kahit na tayo marami, nabubuo tayo sa isang katawan ni Kristo. At tayong lahat ay bahagi ng isa't isa. No? Ito nasabi ko na sa iba. Ito, sabi ng isang pastor sa amin, a church can go as far as the leader can go. Diba? Pero sa akin, as for me, the church can go as far as we, the leaders, and members can go. Yan ang hamon ngayon sa atin. Strength of the, part of the, ng workshop last week. Ano
isang strength meron tayo? Ito, nakalimutan na, pero pinaalala. Unang-una, beautiful name. Mount Holy. Maghanap kayo. Bakit ang kalsada na yan? Mount Holy pa. Bakit dito pa nilagay ng church? Sumunod, napakaganda ng chapel. Diba? Saan tayo galing mga kapatid? Yung iba hindi na yung mga nakakaalala na. Galing sa isang garahe. Ito ang nagawa natin. Marami ba tayo? No! Hindi tayo marami. Pero meron tayong ginawa sa harap ng Diyos na nakayanan natin at binigay sa atin isang oportunidad, isang pribileyo na paggawa ito. This is millions, mga kapatid. Pero lahat tayo nagbahagi nito. Bakit? Nagkakaisa tayo. No? Ang church natin, happy. Maligaya tayo. God-fearing. Siguro naman. Ngayon, kapulog ko pa yung iba. Pakalamig. Asset. Yan hindi nyo pwedeng pagmalaki na meron tayong church. Na ganito ang church. Yung iba nasa semihan. Yung iba nasa club. Na after the service, after ng inuman, ng pandahan doon, nagkasama, nagparty doon, kung ano man ang ginawa lang sa isang club. Tapos, pagdating kinabukasan, linggo, gagawin yung place as worship. Di ba? Pero tayo hindi. Asan tayo ngayon? Nandito tayo ngayon. Komportable tayo. Nandito tayo. Strength natin yan. Ngayon, ito pinulubay sa atin ng Panginoon. Pinulubay ng magandang chapel natin. Andun pa part of the ng strength, good leadership. Mapagbigay ng miyembro. Ano pa ba yun? Nakalimutan ko ito. Pero ito, this is qualities. Dahil ito ang church natin. This is the qualities na makikita of a sound church. Ito yung mga tamang pamumuhay na dapat makita dito sa loob ng iglesia. Titus 1:7. Older men must be temperate, devoted to respect, self-control, participate, love, and joy. Older woman must be reverent in the way they live, not slanderers, addicted to wine, but teach what is good. Older woman must train younger women to love their husband and children, to be self-controlled and pure, to be busy at home, to be kind and submissive to their husband. Young men need to be self-controlled. In everything, set them an example by doing what is good. In teaching, show integrity, seriousness, and soundness of speech that cannot be condemned. So that those who oppose you may be ashamed because they have nothing bad to say about. This is the quality of God. Ito ang tinuturo ng leaders dito. Kapatid, wala tayong pastor. Pero andito tayo. Kami tumatayo sa harapan nyo. No? Ako, kanina tahimik ako, pero nakakita ng tuhod ko. Hindi, matagal ko na sabihin ko, kakapirang to, pero you're standing on the holy ground. Ang sasabihin mo, you represent God. Kaya nga napaka-importante na lahat tayo ay magkaisa. Kasi bakit? Kung ano yung natuturo nyo sa iglesia natin, na tinuturo, na pinag-aaralan natin, ano yung na dapat basahin natin, na napag-aralan natin, bakit? Next slide.
Dahil that leads to a Christian family. Likewise, to a Christian family. Amen. Kasi yung makukuha nyo, mapapag-aralan mo sa iglesia, saan mo dadalhin? Hindi ba sa pamilya nyo? Para yung pamilya na yan, eh masabi, a Christian home. Diba? Ano ngayon yung ano rin? Anong kailangan doon? Verse 18. Wives, submit to your husband, as fitting to the Lord. Okay, yan ang role ng babae. Husband, love your wives, do not be harsh with them. 3. Verse 20. Children, obey your parents in everything, for this is the Lord. 21. Fathers, do not embitter your children. They will become discouraged. Yan ang makikita. That is the quality na meron tayong magandang iglesia. Na dapat na-absorb ng miyembro, pinamumuhan, nakikita, dahil kailangan maging example ka. Okay. Sa pagtatapos, napakahirap nito. Itong huling binanggit na. That leads to a Christian family and likewise a Christian family. Napakahirap gawin nito. Kaya pag ingat-ingatan natin, mga kapatid, bawat isa sa atin, ay tayo maging ehemplo. Ehemplo. Ano ba ba sa Tagalog? Halimbawa. Katulad ngayon, linggo. Diba? Ngayon, ako Bible. Linggo yan. Wala na lang makita ng ego rito. Diba? Ligaya, isang pamilya, pitpitan. Okay, isang pamilya. Yun, tingnan nyo ha. Yan lang natin. Tingnan yung description niya. That is Sunday. E paano ngayon ng Lunes hanggang Sabado? Diba? Balik ulit sa bisyo. Yung mga lalaki, susugal. Yung mga anak, umiinom. Yung babae, yung nanay, nakikikapit bahay, daldal ng daldal, nakikipag-chismisa na. Is that a good example? Yung ba, tunay ng ehemplo ng isang aklat, isang sound church? May mga bisyo mula Lunes hanggang Sabado. Tapos pag Linggo, eto na naman. Santo na naman, Santa. Kaya napakaingat. Paano kayo magiging na sinasabi rito yung sa exhortation? Paano bang maghihikayat sa mabuti kung hindi ka na nakikita na mabuting halimbawa? Paano ka magpapasigla ng kapitbahay mo o kamag-anak mo o kaibigan mo? Buhayin ng loob pag may problema. Patapangin, kaya mo yan kapatid, kaya mo yan pinsan sa mga problema din. Paano mo sasabihin? Andiyan ang Panginoon. Tumawag ka lang. Umasa ka lang. Magtiwala ka lang. Kung ang buhay ni Wewen lang ito. Kaya mag-ingat tayo. Importante ito, itong paghikayat sa mabuti, itong pagpapasigla, itong pagbubuhay ng loob, pagpapalapang, pagpapaasa. Kung ang buhay natin ay hindi maayos,
mali ng pananaw, kulang sa pananampalataya, kulang sa pag-aaral ng iyong salita. Panginoon, through the empowerment of the Holy Spirit, Jesus, kailangan pwede magbago sa amin, Panginoon. Sana sa lahat ng napakinggan ngayon, to realize na kanyang kamalian. It's now the time na para magbago, na humingi ng pagkakataon, humingi ng oportunidad, i-confess ang kanyang mga kaulang